Hello mga kayanggaw! Welcome back to our channel. Once again, I'm your narrator and your voice actress for this channel, Miss Jem, and my co-voice actor here, Rendell! Yes. And as promised, lagi tayong may kayanggaw of the day. At ang mapalad na kayanggaw na ating napili ay Si Mr. Y. Rose? Tama ba to? Mary Rose to. Ako Mary Rose. Mary Rose. Mary Rose. Wala lang yung A. Oo. So, she's from Samar, ang sabi niya dito. Maganda ang kwento ngayong araw. Isa sa mga natutunan ko sa kwento ay yung kahit mahal na mahal mo ang isang tao ay pag mali ang ginagawa o gawain niya ay talagang kailangan hindi itolerate ang masasamang gawain. Yun, tama yun, no? Lalo na marami na ang naapektuhan kahit na alam mong masakit ang kapalit. Yes, tamang-tama yon. Thank you, Mary Rose, for sharing the lesson you've learned dun sa nakaraan nating kwento. Para makarelate kayo, ito yung yung aswang yung tatay niya na pilitan siyang patayin kasi napakarami niya ng napapatay na inosente. Oo, okay, naalala ko to. Yung kailangan Iyak mamili. talaga ako dun eh. Oo, So ayun yun, tama yun, wag natin ito-tolerate yung masamang ginagawa ng mga mahal natin sa buhay. Tama! Diba? At ayun na nga, Rendell, wag na nating patagalin. Yes! Ang ating kwento ngayong araw ay tungkol sa kwento ni Kael. Yan. Nakasama niya si Laura. Uy! At ayun na nga mga kayanggaw, humanda na at kumapit na kilikin at kilabutan sa ating istorya ngayong araw. Let's hit it! Magandang araw po, Miss Jem. Simula nang matuklasan ko ang channel na ito, nahilig na ako sa mga kwentong aswang na may halong pag-ibig. Nakakaaliw at nakaka-relate ako. Kaya ibabahagi ko rin ang kwento namin ng babaeng minamahal ko. Bata pa lang, naniniwala na ako sa aswang dahil sa mga karanasan ng lolo't lola ko. Nang puputulin ng punong pinaniniwala ang tirahan nila, tutol ako. Pero doon ko pala makikilala ang pag-ibig. Ako nga po pala si Kael at ito ang aking kwento. Oh pare, kumukulo na yung tubig na pinapakulo ko. Tara na, magkape na muna tayo. Salamat pare. Ito, salinan mo yung tasa ko. Grabe yung init ngayon, no? Oh, parang sinusunog tayo sa tindi ng sikat ng araw. Sinabi mo pa. Pero wag ka. Ang sarap pa rin magkape kahit ganito kainit, ano? Ganun talaga pare. Parte na ng buhay natin yung humigop na mainit na kape kahit halos magliyab na yung panahon. Yan ang Pinoy. Ay nga pala pare. Nabalitaan mo na ba yung balak gawin ni Madam dun sa puno ng banyan? Yung puno na madalas nating katakutan nung mga bata tayo kasi daming baging eh. Ano raw gagawin ni Madam dun? Ayun na nga, ipapaputol daw bukas. Sa gabal na raw kasi masyado. Nasa gitna pa talaga ng lagarian. Uy, hindi pwede yun. Bakit naman hindi pwede? Kasi yung punong yun, may mga nakatira dun. Kapag pinutol natin yun, siguradong paparusahan tayo. Ano ko ba naman ba? Naniniwala ka pa talaga doon? Alam kong mahirap paniwalaan, pero sabi ni Lola Eliang, may mga aswang daw na nakatira sa punong yun. Kapag pinutol natin yung makakawala sila. At sigurado magagalit sila dahil inalisan natin sila ng tirahan. Ay, Diyos ko. Naniniwala ka naman kagad kay Lola Eliang. Nakakita ka na ba talaga ng aswang? Ito totoo yun, pare. Hindi pa ako nakakakita ng aswang. Pero naniniwala ako sa lola ko dahil siya nakakita na. Nakalaban pa niya. Diyos ko. Hindi mo man lang sinabi sa akin na dati palang action star to si Lola Eliang. Tantan, ano ba? Maniwala ka sa akin. Huwag mong gawing biro to. Naku, kausapin mo si Madam. Sabihin mong huwag ituloy yung pagputol sa puno ng banyan. Ano papaliwanag ko sa kanya na bawal putulin kasi nga bahay ng aswang. Pagtatawad na talaga ako nun kapag narinig niya yun sa akin. Ikaw na lang magsabi. Sasabihan ko talaga. Teka, Kyle, saan ka pupunta? Kausapin ko si Madam. Putik na sira ka na talaga ng pahit. Dito ka, Hindi ko na inubos ang kape ko. Iniwan ko iyon sa lamesa at dumiretso sa opisina ni Bossing. Habang pilit akong pinipigilan ni Tantan.
Nagtataka ang mga kasamahan namin pero buo na ang loob ko. Hindi pwedeng putulin ang puno ng banyan. Hindi namin alam ang maaaring mangyari. Pagdating doon, agad akong nagreklamo at nakipagtalo. Hanggang huminahon si Bossing at nangakong hindi na iyon itutuloy. Madali lang naman palang kausap sila bossing at madam eh. Anong madali ron? Kailangan ko pang kausapin yung asawa niyang lalaki para lang pumayag siyang wag tanggalin yung puno. Magpasalamat ka na lang at sinalo ka ni bossing. Diba? Okay na yun si madam. At hindi na kailangang tanggalin ni bossing at madam yung puno na yun. May naong ka na. Basta huwag mo nang uulitin yun ha. Pati ako matatabay ako sa'yo eh. Hindi madaling kausap yung mag-asawa na yun. At saka hindi madaling maghanap na trabaho. Alam ko naman. Pero di rin naman kasi basta-basta lang pwedeng alisin yung punong yun eh. Nananahimik lang. Ewan ko ba naman kasi sa'yo? Masyado kang paniwalain din sa lola mo. Ay nako, palagi kong paniniwalaan ng lola ko kahit ano pang mangyari. Alam mo namang siya lang ang pamilya ko. Sa bagay, may punto ka naman. Mabuti na nga lang din talaga. Madaling kausap yung mag-asawa na yun. Ay, sorry! Ay, naku, pasensya na. Ayos lang. Tulungan na kitang pulutin yung mga nahulog mong gamit. Pasensya na talaga ha. Sorry. Pagyuko ko, para damputin ang mga gamit na nahulog ng dalagang nakabangga ko, nasilayan ko siya ng malapitan. Maputi ang balat niya, maamo ang muka, at mahaba ang itim niyang buhok na diretso ang bagsak. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, pero parang bumagal ang tibok ng puso ko. Parang bigla kong ayaw alisin ang tingin ko sa kanya. Hindi mo na ako kailangan tulungan. Huwag mo na lang pakialaman. Ako na. Hindi. Pasensya na talaga. Ito, nakakaya naman kasi. Huwag na nga sabi, di ba? Ano ba? Ang kulit mo ah. Kulit naman kagad. Teka, ano to? Natigilan ako sa pagpulot ng gamit niya nang mahawakan ko ang boteng may dahon-dahon at pulang likido. Pinagmasdan ko iyon. Kunot noo. Parang nakita ko na dati. Gamit yata ng albularyo. Napatingin ako sa iba pang nakakalat. May kwintas na may bilog na pendant. Maliit na itim na libro, bawang, asin at kung ano-ano pa. Doon lang ako natauhan nang isa-isa niya itong dinampot. Saka tumingin sa akin. Akin na nga yan! Alamero. Ito na. Hindi ko naman inaangkin eh. O ito pa, lagay mo dyan sa bag mo. Hoy, diba? Huwag mo na nga akong tulungan sabi, diba? Patapos na ako eh. Sa susunod kasi, tumingin ka naman sa dinadaanan mo. Pasensya na, miss. Pero kailangan ko na ipagtanggol tong kaibigan ko. Sa tingin ko dapat ikaw yung tumingin sa daanan eh. Ano? Kasi ikaw yung nagbabadaling tumatakbo kanina. Naglalakad na nga lang kami ng maayos tapos bigla kang sumingit. Ano ba? Huwag mo nang patulan yan. Pwede pasensya na. Pwede na? Kailangan ko na umalis. Teka lang, miss. Uy, miss, may sugat ka yata. Ha? Ano ba? Bitawan mo nga ako. Ay. Tignan mo yun. Tumakbo na naman. Totoo nga talaga siguro yung kumakalat na chismis na weirdo yung babaeng yun. Oh, kilala mo? Oo, ako yan ni Lola Victoria. Yung namatay nung nakaraang buwan. Sabi sa akin ng lola ko, si Laura raw yung nagmana ng bahay ni Lola Victoria dito sa baryo natin. Ganun ba? Bakit ngayon lang siya lumitaw? Hindi nga natin alam na may apo pala si Lola Victoria eh. Naku, sinabi mo pa. Tara na nga. Buisit, napakasungit ang babae yun. Sayang, ganda pa naman ha. Uy, ikaw talaga pare ha. At talas talaga ng bata mo pagdating sa mga magagandang babae ano. Totoo naman, maganda naman talaga siya eh. Oy, Kyle ha? May bago ka na namang nagugustuhan. Ewan ko sa'yo. Halika na nga, umuwi na tayo. Kung ano namang mga iniisip mo eh. Tara na. Hindi ko na pinatulan ang pangaasar ni Tantan at nauna na akong maglakad. Pero imbis na puno ng banyan ang isipin ko, bumalik sa babaeng nakabangga ko ang isip ko kanina. Naintriga ako sa laman ng bag niya. Lalo na
nang malaman kong apo siya ni Lola Victoria. Matalik na kaibigan ng lola ko at kilalang albularya. Bata pa ako nang madalas kaming pumunta roon. Pero kailanman, wala akong nakitang kasama niya. Kaninong anak kaya ang masungit na babaeng iyon? Oh, apo, kumain ka ng marami ha. Alam kong pagod ka sa trabaho eh. Naku sinarapan ka talaga ang luto nitong paksiw na tilapia para naman kahit papano mawala ang pagod mo. Palagi naman masarap ang luto mo, Lola. Syempre naman. Kailangan mas masarap pa. Kamusta pala yung araw mo, apo? Didiretsuhin ko na po kayo, Lola. Oh, Nabalitaan ko kanina na puputulin na raw yung puno ng banyan. Mabuti na nga lang at nabanggit sa akin ni Tantan. Ayun, napigilan namin si Bossing kanina sa binabalak niya. O, di ba? hira naman. Ay, Diyos ko naman, Lola. Nakakagulat naman kayo. linawin mo nga. Puputulin nila yung puno ng banyan. Ay, oo. Pero hindi na raw po. Kasi yun nga po, napigilan ko na sila. At ipinaliwanag ko kay Bossing kung anong posibleng mangyari kapag ka naputol yun. Ay naku, at naniwala ka naman sa bossing mo. Ano pong ibig niyo sabihin na niloloko lang ako ni Bossing? Abay panigurado ako. Sinabi lang niya yon na hindi na puputulin para lang tumigil ka sa pag-ieskandalo. Pero ang totoo, naku, alam ko ang karakas na mga ganyan. Naku. Paano po yan? Ano gagawin ko? Ay, basta hanggat kaya mo, pigilan mo sila, apo. Pero kung hindi na talaga mapigilan, dahil siguradong may mga hindi maniniwala sa'yo, may ibibigay ako sa'yo. Ha? At teka lang, asan na ba yun? Heto, apo. Isuot mo yan, ha? Ano po ito, Lola? Ay, hindi ako albularya. Wala akong kakayahang ilipat ang mga aswang na nakatira sa punong iyon. Kaya kung sakali mang makatakas sila, kailangan mo ng proteksyon. O ito, Sige po. Pipigilan ko po sila. apo, ito ang lagi mong tatandaan, ha? Mahirap pigilan ng mga tao sa gusto nilang gawin. Kadalasan sa kanila, mas pinipiling magsisi sa huli kaysa agapan ng masamang hindi pa naman nangyayari. Kinabukasan, maaga akong umalis ng bahay, suot ang kwintas na bigay ni Lola. Isang anting-anting daw iyon na proteksyon laban sa aswang. Pagdating ko sa lagarian, gaya ng inaasahan, abala na ang mga kasamahan ko sa paghahanda para putulin ang puno ng banyan. Nandoon pa si Bossing, nakatayo sa mismong harap ng puno, nakapamewang, tila sigurado sa balak niyang gawin. Bilisan ninyo pagpuputol dyan, ha? Baka mamaya may dumating na namang mga paepal. Ako po ba yung sinasabi niyo paepal? Oh, hindi na pala yung paepal eh. Kyle, ba ang aga mo naman ata pumasok sa trabaho? Sinabi ko na po sa inyo, Bossing, na wag ninyo puputulin ang punong yan. Kyle, kami ng asawa ko, napagdesisyonan na namin putulin yan. Pero issue na yung punong yan eh. Kapag pinutol yan, mas mabilis sa paghati ng mga trosong napuputol papunta sa lagarean. Hindi na kailangang umikot pa. Mas malaking perwisyo ang mangyayari kapag matigas pa rin po kayo. Siya, ituloy nyo na yung pagputol yan, ha? Ako na bahala dito kay Kyle, ha? Teka, hindi pwede, boss. Boss, makinig naman kayo sa akin, pakiusap. Pasensya ka na, Kyle. Pero kung hindi lang malaki ang utang na loob ko sa lola mo, matagal na sana kitang tinanggal. Sige na, hawakan nyo na yung maigi sa Kyle. Huwag nyo ayang pigilan ang pagputol ng puno na yan. Kahit anong paliwanag ko sa kanila, pinagpipilitan pa rin nila ang pagputol sa puno. Wala na akong magawa habang hinihiwa ng chainsaw ang malaking puno ng banyan. Sa bawat hiwa nito, nakakaramdam ako ng kakaibang kilabot. Pakiramdam ko, anumang oras, may masamang mangyayari. Sa kalagitnaan ng paghiwa ng chainsaw sa puno, biglang umalingaw-ngaw ang nakakakilabot na kulog. Para bang may ibinababang pahiwatig ang langit. Itigil nyo na yan! Ang langit na mismo nagbibigay ng pahiwatig sa atin, boss. Pakiusap naman, oh. May paparating lang talagang ulan, Kyle. Kanang kabahan dyan, walang aswang na lalabas dyan.
Naputol na. O, di ba? Ano sinabi ko sa'yo? Walang aswang na lalabas yan. Masyado ka kasing kabado eh. Hindi nyo alam kung anong ginawa ninyo, boss. Alam kong albularyo ang lolo mo at posible kang may mga aswang doon. Pero ngayon sa teknolohiyang meron tayo, imposible na yung sinasabi mo na may mga aswang. Tara na, pumasok na tayo sa lagarian para makapag-umpisa na ng pagtatrabaho. Hindi dapat nangyari to. Kyle, kung gusto mo pang magtrabaho sa akin, ikaw at si Tantan ang bahala mag-dispatcha ng punong yan, ha? Tumakbo ako papunta sa punong banyan na nakabagsak na sa lupa. Naputol na talaga yon. At syempre, wala na ring paraan para maibalik pa. Napabuntong hininga na lamang ako habang hinahawakan ng puno. Tumingala ako sa langit at nakita kong maaliwalas pa rin iyon. Malayong malayo sa sinasabi ni boss na uulan daw. Loko, Kyle, ano nangyari? Bakit naputol yung puno? Pinutol mo. Anong ako? Hindi ako may gawa niya, no? Si boss. Diba? Putik, nagsinungaling yun. Diba, sinabi ko na sa'yo eh. Wala na tayong magagawa. Pinutol na eh. At kung hindi raw tayo ang magliligpit nito, tatanggalin tayo sa trabaho. Ano? Sinabi talaga ni boss yun? Oo. Siguro nainis sa akin dahil pinigilan ko siya. Diyos ko, paano na to? Eh wala namang aswang na lumalabas ah. Eh mukha namang ordinaryong puno lang talaga to. Ang totoo hindi ko rin talaga alam eh. Hindi ako sigurado kung paano ba nakatira ang mga aswang sa punong yan. Eh baka naman talaga wala talagang aswang dito. Baka alamat lang, tulad ng ibang kwentong pinagpapasapasahan ng mga bayan dito. Diba? Ganun lang. Bahala na. Sa ngayon, siguro sundin na lang natin si boss. Baka mamaya mawalan pa tayo ng trabaho eh. Ano nang gagawin natin ngayon? Eh malamang hahati-hatiin natin to. Tapos i-dispatch siya. Gagawin natin panggatong. Oo sige. O, simulan mo na yung paghati. Kukuha lang ako ng isa pang chainsaw. Ha? O sige, hintayin kita dito ha. Ay, Diyos ko! Habaging langit! Anong ginawa mo sa puno? Nagulat naman ako sa'yo. Bakit bigla-bigla kang lumilitaw? Oh, nako, hindi dapat kayo nakikialam sa nananahimik na puno eh. Hoy, teka. Hindi naman ako pumutol niyan eh. Hindi ikaw. Eh bakit hawak mo yung chainsaw? Aber? Huling-huli ka na, nagkakaila ka pa. Hindi mo alam kung gaano ko pinilit na ipatigil tong pagputol ng punong to, no? Pero pinutol mo pa rin. Teka nga, bakit ba akong kinukulit mo? Dahil sa ginawa ninyo, malaking problema yung naghihintay sa baryon to, no? Bakit? Naniniwala ka bang may aso sa loob ng punong to, ha? Pwede ba? Walang nakakatawa dito, ha? Aray! Oh, ano yun, Kyle? Ba't mo ko binatukan? Magseryoso ko nga. Kita mo na, hindi lang ako yung nakakaalam dito. Eh paano kung kagaya din siya ni Lola Victoria? No isang albularya? Kung nakatira pa siya sa bahay ni Lola Victoria, baka nga apo siya at posible rin may kakayahan siya. Kaya pala may mga gamit din siyang pang albularyo. Oh, wala, teka, biglang umulan. Ikaw na muna bahala dito, Tantan. Kailangan ko makausap si Lola. Ano? Teka! Uy! Ano ibig sa... Uy! Hindi ka papasok! Ay! May kung anong nagtulak sa akin para sundan ang babaeng yon kanina. Pero dahil nakalayo na siya, hindi ko na siya naabutan. Kaya imbes na siya ang hanapin, minabuti kong umuwi na lamang muna. Kahit napakalakas ng ulan, hinayaan kong mabasa ako. Pagkarating ko sa bahay, naabutan ko si Lola na abala sa pagsasara ng mga bintana dahil sa lakas ng ulan at hangin. Nang makita niya ako, agad siyang natigilan. Oh, Apo, ano bang nangyari sa'yo? Bakit ka naman nagpaulan? Lola. Hira. Lola, pinutol na nila yung puno. Ay naku, sinasabi ko na nga ba eh. Matigas talaga ang ulo ng David na yan. Kahit kailan talaga, oo. Eh teka, pumasok ka na muna sa loob. Halika na. Sige po. Lola, may kailangan po kayong malaman. Oh, ano ba yun, Apo? May apo po ba si Lola Victoria? Eh, ang alam ko, wala eh. Hindi nagkaroon ng asawa si Victoria. Dahil masyado siyang abala sa pagiging albularya niya. Eh bakit mo naman natanong, Apo? O sige, uminom ka na nga muna at pagod na pagod ka sa labas. Meron po kasi ako nakitang babae. Sino po yung babaeng nakatira sa bahay ni Lola Victoria?
Ang sabi sa akin ni Tantan, siya raw yung nagmana ng bahay niya. At saka, yung babaeng yun, pumunta siya kanina nung pinutol na yung puno eh. Pinagbintangan niya pang ako yung pumutol. Nagkasagutan kami. Ang totoo, Apo. Hindi ko pa nababalitaan yan dahil hindi naman ako palalabas ng bahay, hindi ba? Pero, pwede ngang apo nga siya ni Victoria. Hindi ko lang talaga nabalitaan. Pwede kayang isa rin siyang albularya kahit na hindi siya direktang apo ni Lola Victoria? Posible yon. Dahil sa bawat henerasyon ng mga may dugong albularya, may isa talagang tagapagmana ng kapangyarihan nila. Kung ganun, kailangan natin siya, Lola. Lalo na ngayong naputol na ang puno ng banyan. Kailangan natin maprotektahan ang baryo. Teka, ano bang nangyari sa puno ng banyan pagkatapos nitong maputol, ha? Ang totoo po niyan, wala po eh. Parang normal lang. Pero kanina po biglang umulan. Kahit maliwalas naman ang araw kanina. Apo, alam kong nag-aalala ka. Pero wala talaga tayong alam sa susunod na mangyayari eh. Hindi rin naman natin masasabi kung konektado yung malakas na ulan sa pagkaputol ng puno, di ba? Basta ang alam ko lang, pinamamahayan ng mga aswang ang puno ng banyan na yun. Pero hindi ako sigurado kung paano yung gumagana. Hindi ko nga alam kung espiritu ba sila o ano eh. Teka, ibig sabihin niyo po ba, Lola, posibleng hindi totoo yung sinasabi ni Lolo? Posible. Di parang tanga lang po akong magpapahinto ng pagputol ng puno na yun, Lola. Lola naman eh. Sigurado pagtatawanan talaga ako ng mga kasamahan ko kapag ka nagkataon. Apo naman. Ang sinasabi ko lang, may posibilidad na totoo, may posibilidad na hindi. Sige na po, Lola. Nakakaya na yung nangyari. Baka mamay mawalan pa ako ng trabaho dahil sa ginawa ko. Matindi ang inis ko kay Lola Elyang ng sandaling iyon. Sa buong buhay ko, pinaniwala niya akong totoong may aswang na nakatira sa loob ng puno ng banyan na iyon. Para akong tangang nagwawala kanina. Kaya pala walang nangyari sa puno. Walang lumabas na aswang tulad ng sinasabi ni Lola. Ang tanging ipinagtaka ko lamang ay ang tungkol sa babaeng bigla na lamang sumugod kanina. Imbes na magkulong sa loob ng bahay, nang medyo humupa na ang ulan, bumalik ako sa lagarian. Nakakainis talaga yung taong yun. Iniwan ba naman ako pagkatapos gumawa ng kapalastugan? Pasensya ka na, Tantan. Oh, Kyle! Bumalik ka! Hindi totoo yung sinabi ni Lola tungkol sa puno ng banyan. Inamin niya sa akin kanina na hindi raw siya sigurado. Sinasabi ko na nga ba eh. Kasi nakakapagtaka rin talaga. Paano makakapasok ang aswang dito sa puno? Ewan ko. Tara na nga, magtrabaho na nga tayo. Diyos ko, ayoko masira ang trabaho ko dahil lang sa isang pagkakamali. Yan ang mabuting gawin. Tara na. O kunin mo na to, Chaiso. Ang hirap trabahuin itong mag-isa eh. Nang araw na naputol ang puno ng banyan at wala naman talagang nangyaring kababalaghan, tinanggap ko na hindi totoong may mga aswang sa punong iyon. Na hindi totoo ang matagal lang sinasabi sa akin ni Lola Elyang simula pa nung bata ako. Ilang araw ang mabilis na lumipas at tahimik naman ang lahat. Walang kababalaghang nangyari. Humingi ako ng tawad kay Bossing at nagpatuloy ako sa pagtatrabaho sa lagarian ng mga kahoy. Isang hapon, habang abala kami sa pagtatabas ng mga kahoy, dahil sa sobrang tindi ng init, hindi ko naiwasang hubarin ang suot kong t-shirt at ipuna sa pawisan kong katawan. Pagkatapos, isinampay ko yon sa balikat ko bago muling nagpatuloy sa pagtatabas. Hindi ko inaasahang may darating akong bisita. Kyle! May nag-aarap sa'yo! Sino raw? Hindi ko alam. Sinabihan ako ni Bossing eh. Chicks eh. Ay, ikaw ah. Hindi ko alam, may chicks ka na pala. Ay! Sino kaya yun? Wala naman akong inaasahang bisita eh. Chicks nga. Hoy, umami ka na kasi. Sino yung babae mo ha? Iwan ko sa'yo. Sige na, lalabas na ako. Teka. Hindi ka malang ba magdadamit? Kita-kita yung mga pandesal mo no?
Init-init, no? Ay naku, kung sino man siya, bahala na sa maglaway sa katawan ko. Yabang nito. Napapailing na lamang ako habang naglalakad palabas ng lagarian. Wala talaga akong ideya kung sino ang babaeng tinutukoy niya na yon. At hindi ko rin masyadong inintindi. Ang hindi ko inaasahan, paglabas ko, ang babaeng masungit ang nadatnan ko. Aatras na sana ako pabalik sa loob ng lagarian, pero nakita niya ako kaagad. Hoy, Kael! Huwag mo na subukang umatras ha. Nakita na kita. Halika nga rito. Ako? Ako ba, hoy? Teka, paano mo nalaman yung pangalan ko? Ay nako, wag mo na alamin. Basta halika rito. Teka, sandali, magdadamit lang ako. Sus, niya pa siya. Marami na ako nakitang lalaking walang pang itaas, no? Hindi na bago sa akin yan. Ano? Ang sinasabi ko lang, pare-pareho lang naman kayo ng katawan, tapos... Oh, hoy! Hindi ah. Ganda-ganda ng katawan ko, no? Sus, yabang. E di maganda na ako maganda. Magdadamit lang ako. Kailangan natin mag-usap. Kung ang dahilan kung bakit nandito ka, dahil sa pagkakaputol ng puno, pasensya na. Pero hindi talaga ako yung may kagagawan, no? Alam ko na. Alam mo naman pala eh, bakit nandito ka pa? Kasi nandito ako para sabihin sa'yo na kailangan nating magkita mamayang gabi. Sa bahay ko. Sigurado naman ako alam mo kung saan ako nakatira, di ba? Teka, bakit naman ako makikipagkita sa'yo mamayang gabi? Tungkol nga kasi sa puno. Ikaw lang yung natatanging makakatulong sa akin ngayon tungkol dun. Tulong saan? Basta. Ba't pa ang dami mong tanong, ha? Bakit kasi ayaw mong sagutin? Basta sasagutin ko na lang lahat ng iyon mamayang gabi kapag nagkita tayo sa bahay ko. Teka. Okay? Aalis na ako, bye. Sandali. Hindi ko pa nga alam kung anong pangalan mo. Paano kita mapagkakatiwalaan? Ay, Laura. Laura yung pangalan ko. Ano? Okay na ba? Basta magkita tayo mamaya. Oy, teka lang! Uy, sino yung chikas mo? Nasaan yung naghahanap sa yung babae? Umalis na. Yung masungit na babaeng naghahanap sa akin. Yung apo ni Lola Victoria? Oo, siya nga. Bakit ka raw niya hinahanap? Basta, samahan mo ako mamaya kapag nakipagkita ako sa kanya. Makikipagkita ka sa kanya? Totoo ba? Bakit? Yan nga rin yung tanong ko eh. Basta, samahan mo na lang ako ha. Nang gabing iyon, kahit hindi naman ako obligadong makipagkita sa kanya, pumunta pa rin ako sa tapat ng bahay ni Lola Victoria habang nakatanaw sa lumang bahay na niluma na ng panahon. Nakaramdam ako ng pungungulila. Naalala ko ang kabataan ko. Mga panahong isinasama ako ni na lolo at lola rito. Pero habang binabalikan ko ang nakaraan, iba na pala ang nararamdaman ng kasama ko. Alam mo, Kyle, kinikilabutan na talaga ako. Pakiramdam ko may nakatingin sa atin. Posible kayang multo ni Lola Victoria yung nagmamasid sa atin? Ano ka ba naman, Tantan? Walang multo, no? At imposibleng magmulto si Lola Victoria. Ewan ko, tataasan yung balahibo ko eh. Medyo maginaw. Dapat kasi nagdala ka ng damit panlamig. Ay, multo! Ano ka ba naman? Bigla-bigla ako sumusulpot. Diyos ko, alam mo sa susunod, atakihin na talaga kami sa puso dahil sa'yo eh. Ay, naku naman. Bakit ka naman kasi nagsama pa ng duwag dito, ha? Oy, teka lang, oy. Sino tinatawag mong duwag? E di ikaw, sino pa ba? Tama na nga yan. Teka, Laura. Hindi kami magtatagal dito. Kaya hindi namin kailangan pumasok sa bahay mo. Sabihin mo na kung anong kailangan mo. Ay nako, mahabang usapan to. Tungkol saan? Tungkol sa mga aswang? Oo. Nakatakas na yung mga aswang na nasa loob ng puno na pinutol. At ikaw lang makakatulong sa akin, no? Nakausap ko yung lola mo kanina. Pero matanda na siya para tulungan ako sa pagtugis Walang ng... aswang. Mismo si Lola na nga nagsabi. Hindi sigurado kung paano makakapasok ang mga aswang sa puno ng banyan. Wala nga lumabas na aswang nung pinutol yung puno eh. Kaya paano mo nasasabing nakalabas na? Ano yun? Nakalabas ang mga aswang sa imahinasyon mo? Ay nako, hindi sila nakalabas ng may katawan. Ang nakalabas yung espiritu nila. At ngayon, naglalakbay sila para makahanap ng pisikal na katawan. Ano yun? Multong aswang? Pwede ba? Hindi to nakakatawa, Kael, ah.
Kailangan natin silang mahanap bago pa nila makain ang itim na batong nasa ilalim ng puno ng banyan. Yung punong yon, hindi literal na tirahan nila, kundi kulungan yon ng mga aswang. Kulungan na mismong lola ko at lola mo ang bumuo. Hindi ako naniniwala. Ayoko maging katawa-tawa na naman sa paningin ng iba, Laura. Kung gusto mo maganap ng aswang, edi maganap ka. Alam mo, tara na, Tantan. Nag-aaksaya lang tayo ng oras dito eh. Kael, sandali lang. Hindi nga ako naniniwala sa'yo. O di sige, huwag kang maniwala sa akin. Pero dalhin mo to. Pakiramdam ko, nakuryente ako nang biglang hawakan ni Laura ang kamay ko at inilagay sa palad ko ang isang maliit na botelyang may lamang langis at mga ugat ng halaman. Nang mag-angat ako ng tingin sa kanya, kitang-kita ko ang pag-aalala sa mga mata niya. Nang papaalis na kami, sa kanya sinabi, kapag kumulo ang langis na iyon, ibig sabihin may papalapit na aswang. Habang naglalakad kami pa uwi, hawak-hawak ko ang bote ng langis na ibinigay sa akin ni Laura. Hindi ko alam kung paniniwalaan ko ba siya o hindi. Sa tagal kong naniwala kay Lola Elyang na may mga aswang nga sa loob ng puno ng banyan, tapos bigla niyang sasabihin hindi pala siya sigurado, nag-alangan na akong muling maniwala pa. Paano kung hindi totoong may mga aswang nga? Ano kung ipaglaban ko na naman, tapos sa bandang huli, magmumukhang tanga na naman ako? Naniniwala ka ba sa kanya, pare? Hindi ko alam. Kati ang opinion ko eh. Ay nako, kung ako sa'yo, huwag na munang isipin yan, pare. Ang mabuti pa, magsaya na lang tayo. Alam mo ba, may bagong bukas na beer house dun sa may bayan. Hindi mo napansin yung forma ko? Tingnan mo, oo. Oh! Oh, bala ko sana pumunta ron eh. Ano ba yung suot mo? Teka, ano naman kung nakasando ka? Tingnan mo tong namumutok kong braso. Sino ba namang babae ang hindi mapapahanga sa hubog nito? Oh, Sus, kahit maganda ang hubog ng katawan mo, mukha pa rin ang titig na ng mga babae. At saka dapat babangong pabango, hindi yung amoy na parang sinasaksak ang ilong. Uy, grabe ka naman sa akin. Parang sinasabi mong pangit ako at saka anong sinasabi mong masakit sa ilong? Ang bango na itong pabango ko, no? Galing pa tong ibang bansa. Oh, Para sa ating mga lalaki, mabango yung ganyang amoy. Matapang pang lalaki yung dating. Pero sa mga babae, nababahuan sila sa ganyan. Tapon mo na yung pabango mo. Palitan mo ng mas nakakaakit para naman matupad yung mga kailingan mong magkaroon ng maraming babae. grabe ka naman. Sakit mo magsalita. Parang hindi mo ako kaibigan ah. Huwag na sumama sa akin. Maingit ka dyan. Eh di wag, bahala ka. Kapag sinugod ka ng aswang, ewan ko na lang sa'yo. Walang aswang! Be! Parang bata. Napapailing pa rin akong sumama kay Tantan sa beer house. Kahit ayaw niya akong isama, napilitan na lamang siya. Pagdating doon, puro siya lapit sa mga babae. Pero halos lahat naman, nilalayuan siya. Parang namamanyakan sa kanya. Ako naman, natawa na lamang habang umiinom. Maya-maya, nakita ko si Laura sa gitna ng mga tao. Sinundan niya ba kami? Pero nilagpasan niya lang ako at sumunod sa isang lalaki. Bigla akong nakaramdam na basa ang bulsa ko. Kumukulo na pala ang bote ng langis. Tantan. Tantan, tanan mo rin yung babae. Natatakot na sa'yo. Oh, ano? Hindi ah. Gusto niya nga eh, di ba? Di ba, miss? Diyos ko naman, Tantan. Tara na, dali. Kailangan na nating umalis dito. Bakit ba? Nagpasisang oras pa nga lang tayo dito oh. Kailangan na nating umalis. May aswang. Aswang. Kailan pa nagkaroon ng aswang dito sa beer house? Tara na. Sa pilitan kong hinatak palabas si Tantan. Nagrereklamo pa siya sa akin. Pero dahil kinaladkad ko na siya, wala na talaga siyang nagawa. Pagkalabas namin ng beer house, mas lalo pang lumakas ang pagkulo ng langis. Hanggang sa hindi ko inaasahan, bigla itong pumutok. Uy, ano yan? Di ba si Laura nagbigyan yan? Bakit pumutok? Hindi ko nga rin alam eh. Kumulo siya kanina, kagaya ng sinabi ni Laura. Baka naman may nilagay ka dyan para pumutok. Baka nilagyan mo ng alak.
Ano sa tingin mo? Bakit ko lalagyan ng alak to para pumutok? Pumutok to dahil kanina kumukulo to ng sobra. Kung ganun, ibig sabihin may aswang. Nasaan yung aswang? Tumakbo na kayo! Habang nasa malayo pa yung wakwak! Ano? Paano malayo pa? Parang ang lapit-lapit ang naririnig ko. Wakwak? Oo! Dalian nyo! Tumakbo na kayo! Bilis! Tara na, Tantan! Kapag humina yung pagaspas ng pakpak, ibig sabihin malapit yun. Oh, hindi ko maintindihan dahil ano ba talaga nangyayari? Kanina lang ayaw mo maniwala na may aswang tapos ngayon naniniwala ka na. Sira ulo pa kayo. Malapit ako talagang masiraan ng ulo. Bilisan mo na, Tantan! Bilisan mo, papalapit na sila! Kyle! May malaking ibon sa likod natin! Huwag ka nung lumingon, taka! Bilisan mo na, madadapa tayo! Ah! Dahil sa kakalingon ni Tantan, bigla siyang nadapa. At dahil hawak ko siya, pati ako, nadamay sa pagkakadapa niya. Akala ko maaabutan na kami ng aswang. Pero laking gulat ko nang sa halip na isa sa amin ni Tantan ang biktimahin niya, si Laura ang dinampot niya. Inilipad ng wakwak si Laura, kaya dali-dali akong bumangon mula sa pagkakadapa at hinabol sila habang papasok na sila ng gubat. Hoy, aswang! Bitawan mo siya! Ay! Saluhin mo to! Agalin! Yung hinagis ko! Ano ba? Yan ang gamitin mo para mapatay mo yung aswang! Teka, nasaan ba yun? Bumagsak sa lupa ang isang buntot pagi. Alam ko kung ano yon dahil may ganoon si Lolo. Mabilis ko itong dinampot. Pagkatapos ay tumakbo para habulin sila. Mabilis kong hinampas ang wakwak at tinamaan ko ang kaliwang pakpak nito. Habang si Laura naman, pilit na kumakawala. May isinaboy siya sa aswang na pati ako ay natamaan. Ay! Kael! May babagsak na ako! Lakasan mo naman yung paghampas mo sa kanya! Ito na! Ito, bagay sa'yo, aswang ka! Laura, huwag ka mag-alala, sasaluhin kita! Pagkahampas ko ng buntot pagi sa aswang, naputol ang isang paa niya, kaya agad na bumulusok pababa si Laura. Sa takot na baka mahulog siya sa matigas na lupa at bato, dali-dali akong tumakbo at sinalo siya. Nasalo ko naman siya, pero dahil sa puwersa ng pagbagsak niya, natumba rin ako. Pareho kaming nahulog sa lupa. Tumama ang likod ko sa bato, kaya napadaing ako sa sobrang sakit. Aray ko! Aray! Kael, ano? Ayos ka pa ba? Oo, ayos lang ako. Medyo masakit lang yung pagkakatama ng likod ko sa bato. Naku, Ikaw, ayos ka lang ba? Wala bang masakit sa'yo? wala. Ayos pa naman ako. Nang sa wakas ay nabawasan na ang sakit sa likod ko, binalingan ko ng tingin si Laura. Pero hindi ko sinasadyang mapatitig sa kanya. Kahit sa dilim, kitang-kita ko ang maganda at bilugan niyang mga mata. Makapal at mahaba ang pilik mata niya. Matangos ang maliit niyang ilong at natural na mapula ang mga labi niya. Marahas akong napalunok, lalo na nang hawakan niya ang pisngi ko. Kaso, Kael, ayos ka lang ba? Huy, Aray ko, ba't mo naman ako sinampal? kasi nakatulalaki. Kala ko naman na engkanto ka na. Hindi. Pwede bang bumangon ka na? Ang bigat mo kasi. Ay, oo nga pala. Pasensya na. Halika, hubak mo yung kamay ko. Tutulungan na kitang tumayo, ha? Hindi na. Kaya ko naman. Ano ba? Aray. Aray ko. Ay, nako. Siya, sige na nga. Para namang kawalan kung hahawa ka sa akin. Dahil masakit ang likod ko, wala akong nagawa kundi magpatulong na lang talaga sa kanya. Kahit ang totoo, naiilang ako. Nang hawakan niya ang kamay ko, pakiramdam ko'y may kuryenteng dumaloy mula sa palad niya papunta sa akin. Kaya nang tuluyan na akong nakabangon, nagmamadali kong hinila palayo sa kanya ang kamay ko. Salamat. Salamat din sa pagsalo mo sa akin kanina. Muntik na akong magkanda bali-bali yung buto dun eh. Yung wakwak ba?
Hindi ba siya makakapambiktima ngayong nakatakas siya? Hindi ko alam. Mas uunahin niya yung sarili niya, no? Kaysa mambiktima ng tao. Nakita mo naman kanina, di ba? Naputol yung paa niya. Sa bagay, tama ka. Pero gagaling kaya yun? Hindi na. At malalaman natin kung sino siya, kahit maging tao pa siya dahil sa putol niyang paa. Nagkaroon tayo ng palatandaan, di ba? Kaso, hindi lang kasi siya yung aswang. Kung gano'n, nilang aswang pa bang kailangan natin tugisin? Ibig sabihin, naniniwala ka na, Kael? Sino pa bang hindi maniniwala? Kitang-kita na ng dalawang mata ko eh. Nakalaban ko pa. Kyle! Sabagay. Kyle! Laura! Nasaan kayo? Oh, nandyan yung kaibigan mong duwag. Oo nga. Sigurado ako na wala nang tama ng alak sa utak niyan. Kyle! O Tantan, nandito ka na pala. Kyle! Ay, Diyos ko! Akala ko namatay ka na! Ba't parang naiiyak ka na? Para kang tanga. Sino bang hindi mapapaiyak? Nakita ko yung aswang kanina. Nang isang nilalang na hindi ko inaasam, makikita ko kahit kailan. Ay, nako. Ayaw niyo pa kasing maniwala sa akin eh. Ano ka ba, kahit sino naman kasi, hindi ka agad maniniwala na may aswang. Pero ako, matagal ko nang pinaniniwalaan na may aswang talaga kahit hindi ko pa sila nakikita noon. Medyo nag-aalangan lang talaga ako nitong mga nakaraan. Pero ngayong alam niyo na yung totoo, tutulungan niyo na ba ako sa pagtugis sa kanila, ha? Ako ba? Hindi ako sali dyan, oh. Ba't naman hindi ka sasali? Diba ko mamaya mapahamak pa ako dyan sa pagtugis-tugis na yan? Ano ba alam ko sa mga aswang? Sasabihin ko naman sa inyo kung ano ang mga hindi at dapat nyong gawin, no? Hindi ko naman kayo isasabak sa giyera na wala kayong alam at wala rin kayong sandata. Ay, kahit na. At saka, wala naman akong kasalanan dyan eh. Dapat, ang binibiktima ng aswang na yun, yung pumutol ng puno ng banyan. Alam mo, hindi sila nagpaparusa. Ang ginagawa nila, nagdiriwang. Dahil sa wakas, nakalaya na sila. Nakaloyo? Meron ganun sa mga aswang? Ay nako, basta ako, tutulong ako sa abot ng makakaya ko ha. Sabihan mo lang ako, tutulungan kita Laura. Yun naman pala eh. Kayong dalawa na lang magtulungan. Huwag niyo na ako damay dyan. Ay naku, bahala ka nga sa buhay mo. Napakaduwag mo talaga. Kung wala ka na talaga natitirang konsensya, edi sige, wag mo na kaming tulungan. Talaga? Hindi ko na pinilit si Tantan na tumulong sa amin ni Laura sa pagtugis ng mga aswang na nakawala sa puno ng banyan. Kilala ko siya. May pagkaduwag, pero hindi kayang magbulag-bulagan kapag alam niyang may magagawa siya. Nang gabing iyon, hindi ko muna sinabi kay Lola Elyang ang nalaman ko para hindi siya mag-isip at mahirapang matulog. Kaya kinabukasan ko na lamang sinabi habang nag-aalmusal kami. O, Kael, apo. Anong oras ka na ba nakauwi kagabi, ha? Nakatulog na ako sa kakahintay sa'yo eh. Saan ka ba nanggaling, ha? Nakausap niyo na po ba si Laura tungkol sa balak niyang patulungin ako sa kanya? Oo. Teka. Nag-usap na pala kayo kagabi. Kaya ba natagalan ka umuwi, ha? Ang totoo po niyan, hindi lang po kami basta nag-uusap. Kumalaban po mismo kami ng aswang. Ano? Nakita mo na talaga yung aswang. Opo. At wakwak yung uri niya. Pasensya na po kayo ha. Pinagdudahan ko po kayo. Ay, ano ka ba naman, apo? May kasalanan din naman ako eh, hindi lang ikaw. Wag na nga muna nating isipin yan. Ang mabuti pa, kumain muna tayo ng almusal, ha? Pagkatapos may ipapakita ko sa'yo. Ano naman po yun? Basta. Kumain ka na lang muna dyan, ha? Marami kaming napag-usapan ni Lola Elyang. Marami rin siyang paalala sa akin kung desidido na raw talaga akong tumulong kay Laura. Pagkatapos naming kumain, imbis na paalisin na ako para pumasok sa trabaho, pinigilan ako ni Lola. May ibibigay daw siya sa akin. Pumasok siya sa kwarto niya at may hinalughog doon. Nang sundan ko siya, nakita kong may inilabas siyang baul. Binuksan niya iyon at napatulala ako nang makita ang dami niyang mga gamit sa loob. Apo, ang totoo niyan,
Kaya hindi ako sigurado tungkol sa mga aswang na nasa loob ng punong yon. Dahil hindi naman talaga ako batikang manunugis ng aswang. Nung makilala ko ang lolo mo, kinailangan kong alamin ang lahat-lahat tungkol sa mga ginagawa niya. Lalo na yung paghuli sa mga aswang. Oo, manunugis ako pero kolorum lang. Alam mo na, hindi talaga eksperto kumbaga. Ah, Kahit ganon, kahit papaano naman alam ko kung paano pumatay ng aswang gamit ang mga kagamitang ito. ano po yung mga yan, Lola? O ito, buntot pagi. Ito lang ang alam mo. Dahil nakasabit yun sa likod ng pinto natin, di ba? Pero itong mga ito, malalakas ito, apo. Ito ang mutya ng kidlat. Lolo mo mismo ang nakakuha ng mutyang yan. At masasabi kong napakabisa niyan, apo. Kapag kalaban mo na ang aswang, ay naku, lalakas ang katawan mo. Pero paalala lang ha, sa aswang ka lang malakas, hindi sa kapwa mo tao. Oh, eto apo, isuot mo yan. Teka, Lola, ito naman pong parang punyal. Ah, ito ba? Punyal to na hiningi pa ng lolo mo sa kaibigan ng engkanto. May kaibigan pong engkanto si Lolo? Abay, oo. Kung ganun, nakakakita po kayo ng engkanto? Hindi pa apo hindi ako isinasama ng lolo mo kapag nagkikita sila. Ang totoo nga niya naku, pinagsilosan ko pa nga yung engkantong yun. Tuwing makikita sila ng lolo mo. Baka naman po lalaki yung engkanto. At baka ayaw kayong isama ni Lolo kasi baka mamaya matipuhan kayo, di ba? Ang gandang babae niyo pa naman po nun, Lola. Oo nga naman hindi ko man lang naitanong sa kanya kung babae ba o lalaki yung engkanto Pinagsisilosan ko kaagad. Ikaw talaga, Lola, oo. Ay nako o siya. Dalhin mo na tong buong baul sa bahay ni Laura ha. Sigurado akong may alam siya kung paano gamitin ang mga yan. Siya na lang siguro ang kailangan magturo sa'yo, apo. Sige po, Lola. Mamaya ko po dadalhin sa kanya pagkatapos ng trabaho. Medyo mahuli na rin po kasi ako sa trabaho Ay, oo nga pala. O siya, pumasok ka na sa trabaho mo, apo ha. Sige po. Nang gabing yon, dinala ko nga sa bahay ni Laura ang baul na ibinigay sa akin ni Lola Eliang. Nang pumasok ako sa bahay niya, doon ko lang talaga napagtantong wala ng atrasan to. Kailangan ko nang harapin kung ano man ang kapalaran ko. Mamatay man ako sa pakikipaglaban sa aswang, ang mahalaga, naging makabuluhan ang buhay ko. Oh, ano pala yung mga dala mong yan? Baul, hindi mo ba nakikita? Ay nako, pilosopo ka rin no? Ang tinatanong ko kung anong meron dyan sa baul. Yun naman pala Sana kasi nililinaw mo yung tanong mo. Ito. Binigay sa akin ni Lola to. Sabi niya, mga gamit niya raw to sa panunugis ng aswang. Pero yung iba dyan, hindi ko alam kung paano gamitin Teka, hindi ka ba talaga tinuruan ng lolo at lola mo na manugis ng aswang? Hindi nga. Kaya nga nandito to Marami lang talaga siya sinabi sa akin tungkol sa mga aswang. Pero kahit kailan, hindi niya ako tinuruan. Wala naman kasing aswang dito sa baryo simula nung nagkamalay ako, no? Sayang naman kung ganun. Siya nga pala. Gusto ko kasing malaman. Kaninong anak ka ba? Sa pagkakaalam ko, wala namang anak si Lola Victoria, di ba? Ha? Sino naman may sabi sa'yo na walang anak yung lola ko? Kung ganun may anak pala talaga siya. Malamang meron. Pero hindi alam ng marami. Dahil itinago ni Lola Victoria yung nanay ko. Ayaw kasi ni Lola na madamay kami sa pagiging albularya niya Lalo na't maraming masasamang loob ang may galit sa kanya, di ba? Kaya ayun, pinaalaga niya si nanay sa kapatid ni Lola Victoria. Yun ang nagpalaki kay nanay. Iniiwasan sana ni Lola Victoria na manahin namin yung pagiging albularya niya wala Interesado talaga ako Saka may kakayahan naman ako, no? Teka, si Lola Victoria ba mismo nagturo sa'yo? Oo, siya nga. Grabe din pala magtago ng sikreto si Lola Victoria. Maski yung mga kamag-anak ko, hindi alam. O siya, tama na nga yung usapan tungkol sa pinagmulan ko. Kailangan ko na ituro sa'yo kaagad kung paano natin gagamitin yung mga gamit sa loob ng baul na to.
Hindi pinalagpas ni Laura ang pagkakataong ituro sa akin ang mga kaalamang natutuhan niya mula kay Lola Victoria niya. Astig siya. Sa aming dalawa, dapat ako ang mas malakas. Pero kapag katabi ko siya, parang ako pa ang mahina. Pero komportable ako sa kanya. Ilang araw ang lumipas, mabilis kong natutunan ang lahat. Handa na sana kaming tugisin ng aswang. Pero isang mapayapang umaga, karumal-dumal na balita ang bumungad sa amin. Kael! Kael! Buksan mo ang pinto! Dalihan mo, Kael! Ba't matagal pa buksan? Ito na, bubuksan na. Oh, ano ba yun? Ano ba yun, ha? Ang aga-aga mo. Teka, bakit ganyan itsura mo? May masama bang nangyari? Kael, mukhang may nabiktima na yung wakwak. Bakit? Anong nangyari? Kasi may buntis na wakwakan dyan. At wala na ang bata, pati yung puso ng buntis wala na rin. Teka lang. Kung gano'n kailangan natin puntahan si Laura. Kailangan niya malaman to. Sige, tara! Nagmamadali kaming pumunta sa bahay ni Laura. Pero pagdating namin doon, hindi siya sumasagot kahit ilang beses pa kaming kumakatok. Kaya imbis na hintayin pa siyang pagbuksan kami ng pinto, minabuti naming pumunta na lamang sa lugar kung nasaan ang sinasabi nilang bangkay ng babaeng buntis. At doon, nakita namin si Laura, isa sa mga nakikiosyoso. Oh, nandito ka pala. Pinuntahan ka namin sa bahay mo eh. Teka, Laura, anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan yung reaksyon mo? Kasalanan ko kung bakit nangyari to eh. Ano? Teka. Lumayo nga muna tayo sa mga tao. Anong ibig mo sabihin? Naramdaman ko kagabi na may aswang sa paligid. Kaya lumabas ako at hinahanap siya. Sinubukan ko labanan yung wakwak na yun eh. Pero nakatakas pa rin siya tapos... Nasisiraan ka na ba ng bait, Laura? Bakit ka nakipaglaban sa aswang na mag-isa ka lang? Gusto mo bang mapahamak? Ano? Magkasama tayo sa misyong to, Laura. Kailangan alam ko ang bawat galaw mo kasi kung hindi, bakit pa tayo naging magkaparehas? Bakit mo pa ako kailangang tulungan? Bakit pa kita kailangan tulungan? Kael, pasensya na ha. Huwag ka nang magalit oh. Hindi lang talaga ako sanay na may kasama ako kapag lumalaban. Hayaan mo na yun. Ikaw naman kasi. Paano kung may nangyaring masama sa'yo? Paano kung nakain ka ng aswang? Hindi naman ako nakain, di ba? Paano nga? Di ba? Basta sa susunod, kung sakali mang may maramdaman kang presensya ng aswang, puntahan mo muna ako. Sige. Sa ngayon, hindi na natin kailangang hintayin pang makaramdam ulit ng presensya ng aswang. Hindi natin pwedeng hayaang masundan pa yung nangyari kagabi. Anong gagawin natin? Gagawa tayo ng patibong. Anong klaseng patibong yan? Hindi pa tapos ang pag-aalala ko kay Laura, pero kailangan ko munang isang tabi iyon. Kahit gaano ako kabahala, alam kong hindi lang siya ang pwedeng mapahamak, kundi kaming lahat. Nagplano kami kasama si Tantan. Nung una, ayaw niyang sumama. Pero napilitan din dahil natakot siyang dumami pa ang biktima. Kinagabihan, nang maramdaman ni Laura ang wakwak, nagkita-kita kami sa tapat ng bahay niya. Parang dami mo naman yatang dala, Laura. Itong mga dala ko, kailangan natin to para makaakit ng mas maraming aswang. Uy, bakit tayo mga akit ang aswang? Hindi mo naman sinabing kailangan pala ng pang-akit. Ano ba namang laman yan, Kayuma? Ano ka ba? Hindi yung pang-aakit na iniisip mo, no? Talaga to. Ang ibig kong sabihin, kailangan nating akitin yung mga aswang para lumapit sa atin. Mas maraming aswang, mas marami tayong mapapatay, di ba? Di ba, sinabi ko na sa'yo to kanina. Akala ko isang aswang lang ang hanapin natin. Marami pala. Ay, Tantan, hindi lang iisang wakwak ang kakalabanin natin dito. Ilan? hindi ko masasabi. Basta sa totoo lang, hindi ko alam kung gaano karami yung aswang na ikinulong ni Lola Victoria sa puno ng banyan na yun. Teka lang. Kung sumasapi sila sa mga tao, ibig sabihin nito pwedeng umalis ang espiritu sa katawan ng tao, di ba? Ibig sabihin ba nito, pwedeng umalis yung espiritu sa katawan ng tao? Tapos kapag napatay natin yung aswang, pwedeng lumipat lang to. Kaya kailangan natin silang ikulong ulit. Pero saan? Nakahanap na ako ng puno ng pagkukulungan nila.
Magtiwala lang kayo sa akin. Una naming pinuntahan ang lagarian, kung saan naroon ang ugat ng puno ng banyan na pinutol noon. Doon, kinailangan naming hukayin ang ugat para kunin ang mga nakatabong itim na bato. Medyo matagal bago namin tuluyang nahukay ang ugat ng puno. Nang matanggal na namin, nakita namin ang isang lumang kahon. Wala pang nakakakuha ng itim na bato. Anong ibig mong sabihin, Laura? Yung mga nasapian ng aswang na wakwak, hindi pa sila ganap na aswang dahil hindi pa nila nalulunok yung bertud. Nagugutom man sila o naghahanap ng laman at dugo ng tao, hindi pa nila kayang maging wakwak. Ibig sabihin, may mga wakwak na hindi pa nanggagaling dito sa puno ng banyan? Oo. Teka lang, Kael. Sino yung nagpumilit na putulin yung punong to, ha? Si Bossing David. Nakausap na namin yung asawa niya, kaya lang siya yung mas nagpumilit. Sila yung boss namin dito sa lagarian. Teka, baka mamaya si Bossing yung aswang. Masyado ko namang mapanghusga, Tantan. Hindi naman sa mapanghusga, no? Sa totoo lang, ako tatanungin ha. Hindi naman talaga ganong kaabala tong puno sa trabaho natin. Liliko lang naman tayo ng konti kapag nagliligpit ng mga nayaring kahoy. Pero siya, pinipilit niya talagang putulin tong puno. Di ba nga, niloloko ka pa nila? Tama si Tantan, Kael. Kailangan yung manmanan yung boss nyong yun. Di ba, tama ako? Teka, kailan naman namin siya mamanmanan? At saka kung siya nga talaga yung wakwak, bakit ngayon lang siya nang bibiktima? Kaya nga yun ang kailangan nyong alamin. Pero sa ngayon, kailangan muna nating ilipat yung mga aswang sa ibang puno. Sa punong mas hindi sila mapapakailaman. Pagkatapos naming kunin ang mga itim na bato o bertud, dinala namin iyon sa gubat kung saan naroon ang sinabi ni Laura na bagong puno na paglalagyan namin ng mga aswang. Isang nakakatakot na puno ng balete ang naabutan namin sa gitna ng gubat. Kahit kailan, hindi ko pa nakita ang punong ito dahil hindi naman ako mahilig pumunta rito. Nakakakilabot naman tong baleting to. Baka mamaya may multo dyan, Laura ha. Baka mamaya may white lady dyan. Ay nako, walang white lady dyan no. Wala ring engkanto. Perpektong bagong bahay ng aswang yan. Hindi kaya magalit yung puno na yan. Kawawa naman yan, nananahimik tapos lalagyan natin ng aswang. Ang mahalaga lang, walang nagmamay-aring kahit anong elemento sa puno na yan. Dahil doon tayo magkakaproblema kapag mayroon. Teka. Paano nga pala natin mapapasok yung mga espiritu dyan sa puno na yan? Sa pamamagitan ng ritual. Ano namang klaseng ritual? At saka ikaw ang gagawa? Oo, ako yung gagawa. Pero kailangan ko ng tulong nyo ha. Nako, teka. Huwag naman sanang gawin akong pain ha. Kahit ano, wag lang ganun. Paano yan? Pain ka naman talaga. Ano? Hindi! Hindi ako papayag no. Baka mamaya kainin ako ng aswang. Uy, hindi ka kakainin ng mga aswang no? Nandito si Kael para ipagtanggol ka. Oo, Tantan, tama ka. Huwag kang mag-alala. Nandito ako para sa'yo. Wala akong tiwala sa'yo. Paano yan? Wala kang pagpipilian. Walang nagawa si Tantan kundi sundin ang utos ni Laura. Maging pain sa mga aswang. Sa harap ng puno ng balete, naglagay si Laura ng alay na manok. Nagulat pa kami dahil sa laki ng bag niya, may dala pala siyang malaking manok. May busal pa sa tuka para hindi mag-ingay. Itinali niya iyon, saka kinuha si Tantan na halos natataranta sa kaba. Ano ba kasi gagawin? Ano yan? Ba't may kutsilyo dyan? Ay nako, kailangan lang ng konting dugo. Huwag ka nga malikot. Baka mahiwa ko pa yung buong palad mo. Sige ka. Laura, ay ko po! Ang sakit! Ano ba yan? Ano ka ba? Lalaki ka ba talaga? Ang sakit nga eh! Teka, maubos yung dugo ko! Ay! Inaaway nila ako! Pagpasensyahan mo na, ganyan talaga yan si Tantan. May inang loob. Ay, daig pa yung bading. Mas matapang pa yung bading kong kapitbahay sa'yo. Ay! Hindi ako bading no! Malambot ang puso ko! Ang sakit ng balat to! Ano sa'yo?
Ay siya nga pala, Kael. Etong panyo, oh. Itali mo sa kamay ni Tanta na nasugatan, ha? Sapat naman na yung nakuha kong dugo, eh. Sakit. Sige na, ako na bahala sa kanya. Siguraduhin mong pasuotin mo siya ng proteksyon, ha? Sinunod ko kaagad ang bilin ni Laura. Kinuha ko ang panyo at ibinalot sa sugat ni Kael para mapigil ang pag-agos ng dugo. Sinuotan ko rin siya ng medalyong proteksyon laban sa aswang. Saka nilagyan ng bawang at asin ang magkabilang bulsa niya. Nang matapos ako, saka ko napansin si Laura. Ibinuhos niya ang dugo ni Tantan sa manok. Pinainom ito ng kung ano. Saka nagsalikop ng mga palad at nagdasal. Kael, kailangan mo nang humanda. Paparating na yung mga aswang. Tandaan mo ha, hindi mo pwedeng patayin ang mga tao. Patutumbahin mo lang sila. Sige, Laura. Nga pala. Oh, ano ba yun? Ingat ka. Ah, ikaw rin. Agad akong pumwesto. Hawak ang buntot pagi. Hinintay ko ang mga aswang. Isang lumilipad na nilalang ang inaasahan kong darating. Pero nagulat ako nang makitang tao lang pala. Parang wala sa sariling tumatakbo papunta sa direksyon ng puno. Pulang-pula ang mga mata niya at tumutulo ang laway na para bang sabik na sabik sa dugo. Ngayon na, Kael! Ito na! Ah! Kaagad na tumama ang buntot pagi sa taong kadarating lang at mabilis siyang natumba sa lupa. Napahiyaw siya sa matinding sakit habang si Laura naman ay tumakbo papunta sa kanya. Pipigilan ko pa sana siya pero nakita kong may inilagay siyang dahon sa noo nito. Nanginig ang katawan ng tao. Tapos may kung anong itim na usok ang lumabas mula sa bibig nito. Tinangay iyon ng hangin. Pagkatapos ay dumiretso papasok sa puno ng balete. Ano yun? Yun may multo? Laura, ano nang susunod natin gagawin? Huwag mo na munang isipin ko anong kasunod. Ang isipin mo muna, yung mga paparating pang aswang. Teka, gaano ba ka? Hindi ko pa natatapos ang sasabihin ko nang dumating ang mga aswang sa anyong tao. Napakarami nila. Halos hindi ako makahinga sa kakahampas ng buntot pagi. Buti na lang, 1 o 2 tama lang, bumabagsak na sila. Pero kapag hindi agad napapalaya ni Laura ang kaluluwa ng aswang, bumabangon ulit. Ilang oras kaming lumaban, hanggang sa maubos din sila. Nilapatan ni Laura ng dahon ang noo ng huli at tuluyan itong pumasok sa balete. Seselyohan ko na yung puno ah! Kailangan mong patayin tong manok! Itong kutsilyo! Sige, ako na bahala. Teka, paano yung mga taong yan? Hindi naman sila patay eh. Baka mamaya bumangon sila. Babangon talaga yan! At ikaw ang kailangan magpaliwanag sa kanila kung anong nangyari ha! Hindi mo pwedeng sabihin na sinapian sila ng aswang! Ano? Ba't ako? Eh syempre! Wala ka namang ginagawa dyan kundi tumunganga lang, di ba? Ako na naman! Napapailing na lamang ako habang pilit na nag-iisip si Tanta ng paraan kung ano ang sasabihin niya sa mga tao. Habang kami ni Laura, tinulungan ko siyang isara ang lagusan sa balete para hindi na ulit makalabas ang mga aswang. Naghukay din kami roon para ilagay ang kahon ng itim na bato. Nang matapos namin ang ritual, pareho kaming naupo ni Laura sa ilalim ng balete. Habang pinapanood si Tantan na natatarantang nagpapaliwanag sa mga taong unti-unti nang nagigising. Ganito na ba talaga ang buhay mo noon pa, Laura? Masasabi kong hindi. Ako mismo ang pumili ng ganitong buhay, Kael. Ibig sabihin, nagkaroon ka ng pagkakataong mamuhay ng payapa pero pinili mo pa rin ang maging isang albularya. Ganun na nga. Gusto ko talaga to eh. Bata pa lang ako. Gusto ko na mangyari to. Para kasi sa akin, astig yung ginagawa ng Lola Victoria ko, no? Kaya ayun, na-inspire ako na sundan yung yapak niya. Kung ganon, masaya ka naman siguro sa ginagawa mo ngayon, no? Kasi parang ang lungkot naman kung mag-isa ka lang. Ibinaling ko ang tingin ko kay Laura at hindi ko sinasadyang mapatitig sa mga mata niya. Yung mga mata niya halatang may lungkot na pilit niyang ikinukubli sa likod ng tapang niya. Ewan ko ba,
Pero may kung anong humaplos sa puso ko. Naawa ako sa kanya. Parang gusto ko siyang samahan sa pag-iisa niya. Hanggang sa hindi ko inaasahan ang lumabas sa bibig ko. Gusto mo bang samahan kita? Ha? Anong ibig mo sabihin? Ano kasi, ang ibig ko sabihin na samahan kita, pwede ba ako maging sidekick mo? Parang ganun. Ay nako, mukhang nakahanap na pala ako ng sidekick na matagal ko nang hinahanap-hanap eh. Nag-init ang pisngi ko sa sinabi niya. Nag-iwas ako ng tingin, pangiti-ngiti na parang tanga. Ewan ko ba? Pero sa ideyang magiging sidekick niya ako at lagi kami magkasama kahit delikado, biglang sumaya ang puso ko. Kinabukasan, kahit antok at pagod pa sa nangyari noong gabi, pumasok pa rin ako sa trabaho. Kailangan naming manmanan ang bossing namin at alamin kung siya nga ba talaga ang aswang. Pero parang imposibleng si boss yung wakwak eh. Ano ibig sabihin? Bakit mo naman naisip yan? Kasi, nung kinalaban namin yung wakwak, naputol ko yung paa niya. Palatandaan namin ni Laura yun, na yun yung aswang. Hindi naman putol ang paa ni Bossing. Nakapaglakad naman siya na maayos, di ba? Pero, hindi naman naputol ang buong binti niya, paa lang. Pwede sigurong naglagay siya ng peking paa, sa tingin mo. Peking paa. Teka, kaya pala parang paika-ika siya maglakad, no? Ika-ika? Napansin mo yon? Hindi mo ba napansin? Masyado ko lang kasing nakasentro kay Laura nito mga nakaraang linggo, no? Huh? Hindi. Ay, nako! Nagpresenta ka na ngang maging sidekick eh. Paano mo nalaman yun? Ay, hindi ka makakapagtago ng sikreto sa akin, no, pare. Rinig na rinig ko yung usapan ninyo. At nakikita ko rin yung kislap ng mga mata mo kapag nakangiti ka sa kanya. Di ba? Huwag mo sabihin, nahulog ka na kay Laura, ha? Ganun na nga siguro. Ay, Diyos ko! Totoo ba yan? Uy, Kyle, may gusto ka na talaga sa kanya? Oo na nga eh. Ano pa nga bang magagawa ko? Tumitibok na yung puso ko para sa kanya eh. Grabe ka, pare. Ngayon lang ako kinilig ng ganito para sa'yo. Para tong baliw, no? Tara na nga, magtrabaho na tayo. Hindi ko maiwasang kiligin tuwing nababanggit ang pangalan ni Laura. At oo, Miss Jem, hindi na ako magpapaka-ipokrito. Talagang gusto ko siya. Hindi ko na kayang pigilan pa. Pagdating ng hapon, pagkatapos ng trabaho namin, doon na namin napagpasyahang manmanan si Bossing. Habang abala kami sa pagsulyap kung paano siya maglakad, pareho kaming nagulat nang biglang... Ano yun? Pinangangagat sa akin. Aray ko naman. Aray ko! Ano ba? Huwag ka masyadong maingay. Ang sakit na may kumakagat sa akin. Ano ba kasi yun? Saan? Dito, oh. Kyle, Tantan, ano bang ginagawa nyo rito? Abay, umalis na lahat ng mga katrabaho ninyo ah. Boss, ano po kasi? May ano po eh. May naiwan lang kami. Binalikan lang namin, boss. Pwede yun ba talaga kayo? May gusto lang kayong kumpirmahin. Ano po, boss? Huwag na kayong magmaang-maangan pa. Alam ko na ang ginagawa ninyo sa likuran ko. Paano niyo po nalaman, boss? May mata po ba kayo sa likuran niyo? Sira ulo ka talaga, Tantan. Ang ibig niya sabihin. Pistado na tayo. Alam ko kasabwat kayo ng albularyang apo ni Lola Victoria. Hindi nyo na ako kailangan lokohin pa. Pero huwag kayong mag-alala. May pagkakataon pa kayong itama ang mga mali ninyo. Pwede ko naman kayong patawarin eh. Basta, kakampihan nyo ako. Ibig sabihin, ikaw talaga ang aswang na wakwak? Kailangan ko pa bang patunayan sa inyo yun? Kailangan ko pa bang ipakita? Ang wangis na aswang ko! Si boss! Aswang! Siya nga talaga yung aswang! Mga takot naman pala kayo eh! Tapos ang lalakas ng loob ninyo, kalabanin ako! Kyle, tumakas na tayo! Hindi tayo aalis, Tantan. Ito ng pagkakataon natin para kalabanin siya. Mamamatay tayo dito! Takbo na tayo! Kahit tumakbo pa kayo, hindi na kayo makakatakas dito! Duwag na tumakbo si Tantan sa halip na harapin ang bossing naming aswang. Habang ako naman, nakatayo lamang doon. Pinag-iisipan kung ano ang dapat kong gawin. Unti-unting nagbago ang itsura ni bossing. Mula sa pagiging tao,
tumubo ang mga pakpak sa kanyang likuran. Nag-iba rin ang kulay ng kanyang balat at nagkaroon siya ng mga pangil. Ang katawan niya ay nagmistulang paniki na may anyong tao. At sa isang kisap mata, bigla niyang ibinuka ang mga pakpak niya at lumipad papunta sa akin. Kael, tumakbo ka na, tanga! Hinawakan ko ang anting-anting na bigay ni Lola Elyang. Hinalikan ko iyon, saka itinaas ang kamao. Grabe ang kabog ng dibdib ko. Hindi ko alam kung lalaban ba ako o tatakbo tulad ng ginawa ni Tantan. Pero mas nanaig ang gusto kong tapusin ng wakwak na nagpapahirap sa baryo namin. Paglapit nito, mabilis ko siyang sinuntok. At laking gulat ko nang marahas siyang mapaatras at tumama sa patong-patong na kahoy. Ang galing mo, Kael. Paano mo nagawa yun? Kaya ka? Gumagamit ka pa ng ating-ating? Pwes, tignan natin kung anong magagawa mo kapag kaibigan mo na mismo pinatay ko sa harapan mo! Teka, ba't ako? Atras na ako, boss! Ako kalabanin mo! Buwisit ka, tuwag kang wakwak ka! Ikaw ang tuwag. Umaasa ka lang sa lakas ng ating-ating! Bis na ako ang sugurin ni Bossing, si Tantan ang sinugod niya. Nataranta si Tantan at hindi niya alam kung saan tatakbo. Doon na ako gumawa ng paraan. Humanap ako ng gamit na pwede kong ipanglaban sa kanya. At ang una kong nadampot ay ang chainsaw na nakita ko roon. Kaagad ko yung pinaandar at sumugod kay Bossing na ngayon ay inaatake si Tantan. Lumayo mo si Tantan! Akong harapin mo, buwisit ka! Itong nababagay sa'yo! Ah! Visit ka, Kael ka! Talagang hindi mo tatatala na! Una, ang mga paa ko! Ngayon, ito namang mga pakpak ko! Kung ganon, hindi ko na palalagpasin itong ginawa mo sa akin! Yeah! Dahil tumilapon na ang chainsaw na hawak ko kanina, wala akong nagawa kundi saluhin ang sunod-sunod niyang pag-atake gamit lang ang mga kamao at braso ko. Bagamat malakas ako dahil sa anting-anting na suot ko, hindi ko pa rin kinakaya ang lakas na taglay niya. Boss David! Hindi ikaw to. Mula pagkabata, kilala na kita. Hindi na dapat mag-iisang aswang. Ako to, Kael. Sadyang lumabas na ang kapangyarihan ko nung naputol ka na sa wakas sa puno na yan! Pagkasabi niya noon, hindi ko inaasahang aabutin niya ako para sakalin. Walang babala, dire-diretso niya akong ibinagsak sa lupa at mariing pinisil ang leeg ko. Pilit akong nagpumiglas, pero napakalakas niya. Lalo akong nawalan ng laban nang walang habas niyang hinata ang anting-anting na suot ko. Umusok ang kamay niya. Nanginginig itong habang hawak ang anting-anting. Nasusunog ang kanyang balat sa bawat segundo. Pero pinipilit pa rin niya itong ihagis palayo sa akin. Nakita ko kung paanong nalapnos ang balat niya sa paghawak noon. Samantalang ako, unti-unti nang nawawalan ng malay. Nanlalabo na ang paningin ko. Hanggang sa isang malakas na kalabog ang nagligtas sa akin. Bitawan mo siya! Ako ang kalabanin mo! Ikaw ang albularyang walang habas na sumisira ng mga plano ko! Oo, ako nga. At ako rin ang papatay sa'yo! Yeah! Pilit akong bumangon, pero dahil sa panghihina, hindi ko na talaga kinaya. Sobrang sakit ng leeg ko. Nawawalan na ako ng hininga at hindi rin ako makapagsalita. Narinig at nakita ko pang lumapit sa akin si Tantan. Tinatapik niya ang pisngi ko, pero wala na talaga ako sa wisyo. Hanggang sa tuluyan na akong nawalan ng malay. Kael! Kael! Kael, gumising ka! Kael! Tara, ano na gagawin natin? Patay na yata si Kael. Hindi siya pwede mamatay. Mamamatay rin ako na to. Tantan, buhay pa siya. Pwede ba? Tingnan mo, oh. May pintig pa yung puso niya. Bakit hindi pa siya nagigising? Oo nga no. Nawala na siguro ng hininga dahil sa sobrang pagkakasakal. Kailangan niyong huminga, Laura. Tulungan natin siya huminga. Teka, anong gagawin ko? Ano pa ba? Di alikan mo. Yung ano? Yung ano tawag doon? Mouth-to-mouth resuscitation? Oo! Sige. Susubukan ko. Ididilat ko na sana ang mata ko, pero hindi ko ginawa
Nang maramdaman kong dumampi ang mga labi ni Laura sa akin, nag-init ang magkabilang pisngi ko. Bumilis ang tibok ng puso ko. Ilang saglit pa, lumayo rin siya sa akin. Ay, ano ba yan? Hindi naman gumana eh. Hindi siya nagising, Tantan. Bato. Ano? Siguro isa pa. Tagalan mo! Ha? Tatagalan ko pa? Oo! Diyos ko. Oo, sige. Susubukan ko magkamali lang ulit tong kaibigan mo. Sa pagkakataong iyon, paglapat ng mga labi ni Laura sa akin, hinawakan ko ang likod ng ulo niya. Hindi ko siya hinayaang makawala. Ako na mismo ang humalik sa mga labi niyang nakakauhaw. At nang tuluyan ko na siyang binitawan, nagmulat na rin ako ng mga mata at nagkatitigan kaming dalawa. Sabi ko sa'yo, magigising talaga yan sa halik mo eh. Bisit ka! Akala ko naman kung ano na nangyari sa'yo. Puro ka talaga kalokohan. Aray, hihina talaga ako. Pero dahil sa halik mo, nanumbalik lahat ng lakas ko. Ewan ko sa'yo. Pareho kayong siraulo ng kaibigan mong duwag na to eh. Teka, uy, saan ka pupunta? Naku, patay tayo dyan. Kung hindi ka pala talaga niya gusto, pare. Nang gabing iyon, ikinuwento sa akin ni Tantan kung paano tinalo ni Laura si Bossing na siya palang aswang sa baryo namin. Sinabi din niya sa akin ang mga sinabi ni Laura na matagal na palang aswang ang Bossing namin. Pero hindi siya nambibiktima sa baryo. Hindi alam ni Lola Elyang ang tunay na pagkatao ng Bossing namin. Pero iniligtas pala siya ng lola ko noong bata pa siya. Iniligtas siya nito mula sa muntikang pagkamatay. Pero sa halip na maging mabuting aswang, pinili nito maging masama. Ay nako, Apo. Kanina ka pa panay ang buntong hininga dyan ah. Ano ba talagang problema? Ha? Wala naman po, Lola. Apo, kilala kita. Ilang araw ka nang walang gana eh. Hindi lang yan dahil na walang ka ng trabaho. Alam kong may iba pang dahilan. Sige na, sabihin mo na sa akin. Baka naman kahit papano makatulong ako. Kasi po, tungkol po sa kaibigan ko. Kaibigan? Sinong kaibigan? Si Tantan ba? Ay, hindi po. Ibang kaibigan ko po. Ganun. Kung ganun, ano bang nangyari? Yung kaibigan ko na yon, may gusto po siya sa isang babae. Kaya lang hindi niya maamin kasi itong babae, kakaiba, astig, maganda. Tapos parang hirap-hirap abutin. O tapos ano pang nangyari? Inalikan niyo yung babae kaso tumakbo. Mukhang nagalit yata. Hindi na rin nagpapakita sa kanya. Ang ibig sabihin po ba nun, galit sa kanya yung babae? Ibig sabihin po ba nun, huwag na siyang umasa? Itong kaibigan mo, sinubukan na ba niyang sadyain yung babaeng nagugustuhan niya? O baka naman naghihintay lang din kasi sa kanya yun. Naghihintay lang siya. Kasi naman, natatakot siya na baka hindi talaga siya gusto ng babae. Ay sus, Ginoo. Sabihin mo dyan sa kaibigan mo, kailangan niyang tapangan ang sarili niya, aba. Abay kalalaki niyang tao takot siyang masaktan kapag nalaman niyang hindi siya gusto. Ay nako, ang mabuti pa, puntahan mo na si Laura. At sabihin mo sa kanya ang totoong nararamdaman mo, Apo. Hindi yung hinalikan mo na kaagad hindi ka pa naman pala umaamin. Teka, Lola, pambihira. hindi po ako yun. At saka hindi naman po si Laura yun. Ay, oo nga pala, hindi nga pala ikaw At hindi rin si Laura. Basta, ayun na nga ha. Ang kailangan lang gawin ng kaibigan mo ay magkaroon lamang siya ng lakas ng loob. Malay mo naman, gusto ka pala niya. Baka pareho lamang kayo. Nag-aalangan din siya kung totoo ba yung pinapakita mo o hindi. Gusto mo bang pagsisihan na hindi mo man lang sinubukan? Ayoko po. Ano pang hinihintay mo? Sigurado ako naghihintay na si Laura sa'yo. Wala sa sarili akong tumayo at tumakbo palabas ng bahay. Wala na akong pakialam kung ano ang tsinelas na naisuksok ko basta kumaripas ako ng takbo.
Kailangan ko nang sabihin kay Laura ang totoong nararamdaman ko. Hindi na to pwedeng patagalin pa dahil hindi ko alam kung kakayanin kong mawala siya. Laura! Laura! Buksan mo yung pinto! Oh, Laura! Kael? Anong ginagawa mo rito? Laura! Gusto kita... hindi! Mahal kita. Ano? Anong sabi mo? Hindi ko na kaya magpaligoy-ligoy pa. Kaya sasabihin ko na kung ano yung totoong nararamdaman ko. Mahal kita, Laura. Hindi ko lang gustong maging sidekick mo. Gusto ko rin maging kasama ka bilang kasintahan ko. Pero kung hindi mo ako gusto, hindi kita pipilitin. Kaya lang sana bigyan mo ako ng pagkakataong ligawan ka. Bigyan mo ako ng pagkakataong ipakita ko sa'yo na karapat dapat din ako sa pagmamahal mo. Laura. Uy, bakit hindi ka nagsasalita? Paano naman ako magsasalita? Dire-diretso kang nagsasalita dyan eh. Pasensya na. Kael, gusto ko sanang malaman mo na talagang gusto kitang maging sidekick. Kasi maaasahan ka eh. At hindi mo talaga ako binigo sa mission nating dalawa, di ba? Ang totoo niyan, sinubukan ko namang pigilan eh. Kasi pakiramdam ko, napakabilis ng pangyayari. Pero kasi, Ano? Pero ano? wala eh. Nakakahiya mang aminin pero gusto rin kita. Mahal na rin kita, Kael. If I whisper slowly, would you feel it closer? Every Simula ng araw na yon, naging sidekick na ako ni Laura hanggang ngayon. Tinuruan na ako tungkol sa pagiging albularyo at manunugis ng aswang. Sa loob ng 2 taon, naging magkasintahan kami. Hanggang niyaya ko na siyang magpakasal. Ngayon po, Miss Jem, mayroon na po kaming 2 anak. Isang babae at isang lalaki na pareho ring interesado sa pagiging albularyo at pagtugis ng aswang. Hanggang dito na lamang po ang kwento namin ng babaeng minamahal ko. Lubos na gumagalang, Kael. Alright, yun. At ayun na nga ang kwento ni Kael at ni Laura. Laura. Yun. Diba? Sa Sana, hinaba-haba ng prosesyon, sila rin ang nagkatuluyan. Sa lagarian. Yun. Nagkalagarian, naging sidekick, at naging Gusto ko yun. Naglagarian siya. Nagkalagarian. Ayun. Ayun na nga, kumbaga, ang dami pinagdaanan, sila pa rin yung nagkatuluyan sa bandang huli. Yes. Sayang, walang collab team si Tantan, no? Oo nga eh. Naumay na sa mga Double love team. Wala tayong double love team ng mga sender ngayon. Yes. Baka naman, gusto nyo sundan. Oo. At hindi lang yun, no? Napansin ko lang din. Siyempre kung yung mga listeners natin, siyempre pwedeng baka ma-experience sila sa mga aswang bukod dun sa buong kwento natin, di ba? Kagaya ng Pwede ang nyo ating i-share sa comment. ang ating featured aswang ngayon ay wakwak. Wakwak. So baka mayroon kayong di ba? May mga experience o may idea kayo tungkol sa mga aswang na wakwak, di ba? I-share nyo yan sa Share comment. lang yan sa Diba? comment section. O, di ba pwede rin silang dahil doon, pwedeng maging kayangga o the day, pwedeng ganun yung maging natin, di ba? Pwede nyo rin bahagi yung kwento nyo. Oo, may diba? personal, kayo, hindi lang love story ninyo, di ba? Hindi lang kundi baka sa aswang mismo. Sa mga probinsya ninyo, or even sa ibang bansa, malay natin, di ba? Malaman natin may mga aswang pala doon. May mga singkit pa lang. Oo. At ayun na nga, ano pa bang kailangan nilang gawin bukod sa mag-comment? Syempre, i-like yung ating video. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, wag na pong mahiya. I-hit nyo na po yung subscribe. Dahil malapit na tayong mag 70k road to 100k. Yes, road to 100k. At malapit na tayo mag silver play button. At pag nangyari yun, abangan nyo po ang napakarami nating pasabog para sa inyong lahat, di ba? Yes. At yan, sana kung nagustuhan nyo at patuloy nyo pong suportahan itong channel natin at syempre ang iba pang mga channel under Miss Clara Horror Story. Nagbalik na ang Soledad. Oo. Nagbalik na rin ang Miss Pinky. Miss Pinky. Yes. At syempre, si Esperanza. oh,
Abangan natin ang mga susunod pang babalik. Ang pinaka-favorite na nababanggit yung Bongot Diaries. Diba? Oo, nila. Napanood ko nga sabi, nakalimutan niyo na po ba yung password ng Bongot Diaries? Wait lang, wait lang Yes. sila. Wait lang sila. Wait lang Oo. kayo. At ayun na Dahil, nga, maraming salamat mga kayanggaw. See you on the next one. Bye-bye. Magandang Wait lang. okay. Mga panahong isinasama ko, pick up. Mga panahong isinasama ako ni na lolo at lola. Pick up. Mga panahong isinasama ko. Woohoo! Kaya mo yan, Jem. Iiling-iling. Pick up. Iiling-iling. Iiling.